Praise God. Naganda po sa kabalakbak si Jesus. Okay, let's close our eyes. Our Abba Father, we thank you so much for your goodness, your grace, your mercy, and your love. We are here, O God, in this place, in this sanctuary, because we need you, Lord. Karutak na sa tautuhog kahaponon, mangayo may kaalam kanino. Kaalam nga muoding mudusok nga kami mupadayon sa pagpangalagad para kanimo, O God. Pinintanan, amo ing gibuhat, wala mila ing ipasidunggan, ikaw lamang Ginoong Hesus. Usa karutak na karong adlaw, dili na mo ni kalimtan, kundi i-install na mo ang matag pulong among nadunggan sa matag alagad o Dios. Grilomos sa te karabandele komburduso te kalama, rebrikiliku sa telema ande, rebraku bakakakareba sa telema, reblika shedemande. Open our eyes, spiritual eyes, O God, to receive your word, O God, in this moment. We give you all the glory and honor, praise and adoration. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God. Doon kita isuon, doon na tayo ginaatubang mga dagkog na mga problema, no? Mga bagyo, mga unos, nga atong magyan sa itong mga kinawibat, labaw sa tanan, dili taangay mabalaka niya ng mga butanga o mga magsulay na magusto kinabuhi because our weapon is prayer. If you pray, God will provide. Okay? If you pray, God will open the heavens. All the doors will open para sa imuha. Kung ito na sa matag karon og kunya nganong matingala ka nga sige man kung ampo ako kung tangi pangayo anong wala pa man niabot, no? How many times I pray, but why until now I did not receive the blessing? This is the answer, because you are lacking for prayer. Nagkulang ka sa ampo. Kapag ampo igsoon, dili na kayo na sumala sa Biblia nga adlaw o gabi, mas the more na padaghan na to. No? The moment nga makanti ka, the moment ka doon na kay gilakaw, bisan na ka sa sakyan, hindi ka mag-pray. Amen? Because prayer is powerful. Pero kung magbibindi ka ni kasi mga biligan, hindi na siya musali o ibangan sa Ginoo. Dapat mo-rely ka sa balaang espiritu sa Ginoo para successful, para mahimong successful, mabulukon, madakugon ang tanan itong pagkabuhat mo diya sa itong puwing na Diyos. Kining tanan at ning gibuhat para ramanis Ginoo. At ning gihimo to please God, at ning gihimo para siya ito paimukan, gihimo na ito ni para no, ganang-ganing mapakita na to ang dakong gugma sa Ginoo kag naa sa imo nga impart na ko sa ilaha. Okay. Ngano ako isang gintra o istorya o sugilanon nga istorya. Kay antiman ako igsoon, ako siyang giuluhan og a great God in your life. A great God in your life. Kung mayroon ganito a great God in your life, asa man si great God itong panahon na naaka sa problema, asa man si great God itong panahon na naaka sa bagyo, naaka sa depression, naaka sa pagkinahanglan, asa man si great God na. Mingon ganito si Jesus ang pinakadako nga Dios sa imong kinabuhi. Ang angay nimong buhaton anak is to pray. Mag-ampo ka. Dili nimo isulti unsa ang realidad, apat isulti nimo ang supernatural diya sa mga pulong sa Ginoo o sa mga pag-ampo. Ug tungod di ana, pray mo ka nga makasutoy ka. You will soar high, you will sulbong, makasulbong ka. Tungod kay imo kanunay bitbit ang presensya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, mo nang makalahutay ka o makapadayon ka.
Sa Bisaya pala sa igsuon, usa ka dakong Dios sa imong kinabuhi. Pag naagalit ka sa panahon sa problema, ayaw kalimti na ang Dios dako. Di ka ba sa istorya lang. Dako ang Dios pag aro sa problema, di na ka makitaan. Di pag dako ang Dios pag aro sa pagkinahanglan, mura kag maraton, mura kag maun sa di na masabtan ang imong batasan. Pero pag moingon galit ka, you are a great God, dako ka nga Dios ako kinabuhi, Lord. Ako ni isalig ang tanan sa imo, magtagbo ka sa akong pagkinahanglan. In Jesus name. Tagbuon sa Ginoo. Kunya ila kay nag-ampo ka kay pagkinahanglan, layo pa lang ang pagkinahanglan, sige na kagampo. O bitaw lang gyapon sa Biblia adlaw gabi ampo gyud ka, di gyud pwede magkinaman, di gyud pwede nga di ka mag-ampo. Kaya naman pag di kay ka mo ampo, ang birahon jud ka sa yawa. Sugod ka birahon sa yawa. Ayaw sugod mo na kinahanglan nato magmainang puon sa kanunay. James chapter 5 verse 16, ang pag-ampo sa tao matarong na kahimuan. Ikaw na, at kita na, gimatarong ka ni Ginoong Hesus tungod kaniya. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Okay. Dili na ko ikuha ang text sa Colossians chapter 2 verse 1 to 7. Sa verse 1, kay buot ko na inyong masayran ang kadako sa akong paglambisog alang kaninyo o alang kanila sa Laodicea o alang sa tanan na wala pagkita sa akong naon. Verse 2, aron ang ilang kasing-kasing mamalikon sa diha nga matagig kini sa gugma, aron makabaton sila sa tanang kadagaya sa kasaligan ang pagpanabot o kahibalo may tungod sa tinago sa Dios. Ang tinago nga mao si Kristo. Verse 3, kag kinsa natago ang tanang pahandli sa kaalam o kahibalo. Oh, praise God. For gisulti ko kini aron kamo dili malimbungan ni bisan kinsa pinaagi sa mga pulong nga makabibihag. Verse 5, kaya bisan tuon ako wala diya kaninyo sa lawas, ako anaa uban kaninyo sa Espiritu. Amen. Nga nagakalipay sa pagsaksi sa inyong pagkamahusay o kalingon sa inyong pagtuo kang Kristo. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo. Padayon kamo sa pagkikinabuhi niya kaniya. Last verse. Na mga pinagamot o pinatubo diya kaniya o ilikon diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudloan kamo nga magmadagayaon sa pagpasalamat. Praise God. No, ang Biblia o ang text na itong ibasa igsoon, naglangkob siya sa pagpasalamat sa kadako sa itong buhay ka Diyos, ug labaw sa tanan, diya nimo ma-express ang imuhang galing pagkaanak, pagkaalagan, diya kang Ginoong Hesus, pagkanunay ka mapasalamaton kaniya. No, ayaw lang magpasalamat nga nakasagana. Dapat magpasalamat ka kaniya sa dihang ipanalangin ang season or out of season. Dapat mapasalamat ka kanunay kang Ginoong Hesus nga Kristo o Ginoo naghatag ka nato kinabuhi o maoy nagluwas sa atong kinabuhi. Igsoon alang kanatong tanan isip nga hagit ka nato ay no nakitang tanan mo agig yun o mga pagsulay. Hagit sa kinabuhi, bagyo kunos, magkinahanglan, pero ang buktong pamaagi nga matatog na to ang kasing-kasing sa Ginoo, maulang yun ang pagdanog kaniya, pagduol kaniya.
Pagpangaliyo po kaniya, mo ra na mga epektibo nga buluhaton nga mahimo ka nga kana gani successful sa tanang nato pagkabuhaton. Do not rely ayo pagsalig sa kaibalo sa imong kahaw. Ayo na siya sa ligi. Sa ligi ang kadako nga Dios sa imong kinabuhi. Muna makalahutay ka, magkapadayon ka, unya makita imong mystery sa Ginoo, kahibulungan ng mga pamaagi nga ipakita nga kanimo aron ikaw usab makasulti sa mga tao nga nagkinahanglan Kristo pinaagi sa mga pulong sa Dios. Doon na may pipila ka mga punto akong buhian karontakna sa kaapunon. Akong number 1 na punto mo siya, walk by faith and not by sight. Pag mayroon ganitang walk by faith and not by sight, morning mga higayon, na ang atong pagtuo, ato siyang inaton. Amen. Inaton siya. Kay once ka, dili siya mainat, mo ko rin mga panahon na huwag ko kay gana ng uampo. Di ka ganahan maligo. Di na kaganahan mo red group. Kaya nga naman, wala naglihok ang pagtuo. Pero kung naa kay pagtuo, kunya naa ang bala ang Espiritu sa Dios, dili lisod ibuhat ang kanan. Yan lang, kung sayo lang buhaton ang mga butang pagpahimuot o pahimaya sa Ginoo, tungod ni Ana, kay imong gihatag ang the best para kay Lord. Pag imong ihatag ang the best para kay Lord, si Lord na po ang bahala sa kanan. Sa pamilya, sa pangkinahanglan, mo na ang gitawag na ito nga, dako din ang Diyos sa imong kinabuhi. Dili lang kay nga, mayroon kang madako ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pag-abot mo sa malay, pumananing prayer and fasting, pag-abot mo dito sa imong panimalay, ikaw pa pinakaisog kayo sa iyong panimalay. Wala kay self-control. Wala kay pulong na nagikan sa Biblia. Dapat kumiyong kagdako ang imong Ginoo, mahimo kang panalangin sa imong panimalay. Mahimo kang panalangin sa imong mga anak. Usaon nga mahimo panalangin ka sa imong anak, na mismo kita, nahimo mabutang kanaganing babag o nahimo kang bilin maayos sa mga anak. Dapat karon pa lang daan, gagagmay pa ako mga anak, himuon na ito, magkalabay kag nindog na ligasiya. Tagaan na ito silang biyodaan, na kita na isang ni amatan na ning dandog na kalibutan, dapat kita mangalaga kita sa Ginoo para ma-impart na ito sa mga bata. Ma-impart na ito sa mga bata, matagaan na ito sila way, matagaan na ito sila dates, na samtang naamatan sa kalibutan, mangalaga kita. That's faith. Pag wala kayo pagtuo, dili man na ito napasulti. Pag wala ko kayo pagtuo, dili ko ka mabuhat. Pag wala ko kayo pagtuo, wala ginalisod na lang. Sama sa giwalay ni Pastor Samuel, kanang muserve ka sa Ginoo, naagigugma. Di na kinahanglan, magulat ka, manay reward. Di na kinahanglan, nagsatan ka. Di na kinahanglan, nasutian ka. Di na kinahanglan, usay pag kinahanglan sa simbahan. Ikaw na mismo nga naa kay mata, na kay lawas, ipagamit na sa Ginoo. Ako man ka atong Ginoo. Amen? Wasa ka nasa ka ma-church. Ipagamit ang imuang lawas para sa kaymayaan sa Ginoo. Buhat ka ang the best para sa Ginoo. Kaya nga naman, dili naman mo na mahimo pag naanap ka sa punto nga kuwao na ka ni Lord. Di naman mo na mapuslan. Pusli ang mga butang samtang naapaka ning kalibutanan. Okay, doon na may basaw na versikulo. Matthew chapter 17 verse 20. If you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here. Move from here to there. And it will be moved. And nothing will be impossible for you. Pag maingon gani ka na kininga problema, mountain, problema, kabalaka, pag kinahanglan, tuition fee, uban naman, allowance sa mga bata, pag moingon na gani ka, gani nga bukid akong gimanduan sa ngalan ni Jesus. Mubalin ka sa dagat.
Then Lord, I speak provision. I speak blessing. I pray for open doors. Puro positive ang atong isulti. Labi na nata sa panimalay. Labi na nakabalo na sila na ikaw, gibangko na ka sa Ginoo, niya dili makita ang kamaguan sa imong kinabuhi. Lisod jud kayo magbira og tao. Lisod. Pero kung doon na kayo pagtuo sama pagkamay sa liso sa mustasa, bisag dili pagkakasulti ang tawanan na ganahan na siya. Dapat ninunduman ng istorya, akong niapit diri sa thesis ni Shane, nabuyan niya kapukoy ba nga, kuy ganahan kayo kung sa inyong tapok kaya kay kana ka rin nakita na kung malipayon kayo mo, iya mag-ampo, iya mangaon, mura mo gina magtrabaho basta magtapok is kabayan, magluto ko na, mangaon may una bago may magdinasigay, discipleship, may bako, mausab ang akong i-share or iwali na binagay bako, kaya di man pwede mo wala yung discipleship, kung may bako, duwa, tulo, isa, di pa man na siya kasabot. Iniara siya sa mo ang kanang lindot ang inyong grupo. Tanawa, wala pa lang ka magwali. Lindot ang inyong grupo. Pag sulti pa lang niya ang lindot inyong grupo, di sulod kayo po. Brad, bisita mo sa imong pagmalay. Pag pinasigay kita, pag inampuay na ka, sulti na po ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi sa inyong pamilya. Kinsa, kusan niya sa kabaptis. Pero naasay tanan-tanan, hindi natin matawag na isyo, pero nasi babag sa iyang pangalagan. Kaya gusto niya madala iyang pamilya. Kaya karoon iyang pamilya, yung asawa, di pangilpuan, hindi kapuling ko lagi. Nanala ko siya, nanala ko rin mga leaders, mga disciple, na nasiga ninyo, tingnan ninyo nga, ganang, sa imong pamaagi, lisod kaya na siya pinahon. Lisod yung kaya na siya, kanang i-invite tayo diha tayo. Kailangan, it takes time. Taas kayo gayon, i-process kayo na to para mausap yun siya. Para mabago ang iyang unang-una o kasing-kasing para sa Ginoo. So, subian ka, isip nga, gihimo kong community pastor rin sa simbahan. To God be the glory, grasya ka sa Ginoo. Pag ikaw nga nagwalit ka sa pulong sa Ginoo niya, walay transformation sa imong kaugalingon, supian ka, lisod kayo, ibira o tao. Isang ko na lang ito kanina, grasa sa Ginoo. Bisa dilig simba, puro yung anak isa, anak siya nga, naghanap ba niya akong kidalang? Nag-inom ko, ipakaon, kumbaga, na-overwhelmed siya ba? Kurang iya akong nakita siya, buo niya akong ipakita. Kanang kaning pamilya. Pamilya ang dating ba? Entertain doon ako siya maayo. Ako yung ipakita ang family. Kay, sa niyang na anak ko sa film, mayang people man ka, mababae man ka, malalaki man ka, never yun ko nagawali ka. Ako lang ang babae. Labi na, nadungog ko sa balay ka, kabalo ko mo ilot. Atong gihilot ako, giampuan ako, grasya sa Ginoo, naayo, ipagbalita pa dito. Naayo na kinamataan na, ay dito ang hilot, pastor, wala, dungog ko dito. Wala niya to. One time dito nga, kanang niadto sa balay, nangayo, ayo. Dari pala ito sa Taujo. Paglingi na ako, bubuk keg short. May gani kaya si Shane na to. Ako kadali lang ha. Ako itawag si Shane. Pero si Shane, ako siyang gingnan. Before ba ako mag-massage o mag-ilot, i-share ba ako si Jesus? Di mangyod ko balipad, kaya ang ipangita niya, kayuhan ko. Siyempre, isultin ako ang pulong. Isultin ako ang kayo sa Ginoo. Wala pa lang pong kamasad, ang bata ayon na. Glory to God. Glory to God lang yun. Grasya sa Ginoo. Muna isuon nga, kita palang daan kung gusto ta nga manganloy o life group, kita mismo unahon na ito, disciple na ito kaugalingon. I-disciple, i-deliveran sa imong kaugalingon para dalira, para makalakaw din na sa pagsawa. Para makita nimo ang imong agi o bunga, samtang napakaning kalibutan na.
Praise God. Nindot igsuon basta ikaw na alagad sa Dios, disipulo sa Ginoo, for we walk by faith and not by sight. Paglakaw gyud sa pagtuo, unya ayon nang makita nimo sa imong mata nga literal lang, makita nimo ang pagkinahanglan, makita nimo ang usayang sitwasyon, status kinabuhi, unsa man ang kalidad sa iyang pagkatao, makita nimo. Pero kung imong dalon sa pagtuo, ang imong pagwali sa iyang kinabuhi, mapagko ang imong mindset. Ay imong mindset na ang mind of Christ sa ka. No, dili condemnation ang imong dating sa imong pagwali. Kung dili ang labay na to perminti gugma. Kung kabalo ka nga, siya, paninganan, pangit niya kinabuhi, kabalo ka nga siya palaigid, para hubog kayo. Alam mo, balikan ka, bakit ka, na-impirno ka, di man na maluwas. Pahawaon pa yung ka. Yan, may yung ka, ano saan mo balik? Mag-chat lang ko. Kasi na naging na work, mag-chat lang ko. Inadyo ka, kabalik ka na. How many times? Many times. Magwali ko, mag-live group ko sa Pincas area na lang inom. Wala ko nag-point finger o nagtudlo sila. Ayaw pag-inom. Dishonor ko sa buha. Wala ko nagsulti bilingan na. Masadaan ako sila. Kaya akong tingog, ipadakot ako. Hindi man kumutuog, di nila manunggan ang pulong, di man sila mga bungol. Makadungog sila sa pulong sa Ginoo, o umanang life group diri, di ambak na po sila lahat dito. Anatin sila nga, Pastor, nakainuman eh. Okay lang, dili man hubog inyong espiritu, yung lawas naman na. Apo may, sira na po sa puno sige, di na itaas. Ako pag siya sa puno sige, isa lang ka versikulo, bugma. John 16. So tiyan po, ang damata, dawatan mo si Jesus, ang Ginoo ng lawas. Dali pa kayo, active pa kayo bukat. Yes, Pastor. Yes, dawatan ako si Jesus, ang Ginoo ng lawas. Ano, active kayo. Pero kung i-condemn mo, so pagluwas sa katao. Muna kung naata isuon sa mga senaryo na may ingana, dili na to sila i-condemn. Kung dili, isuon na to ang bukmaso. Amen? Praise God. Number 2, receive Christ Jesus the Lord. So, dawatan din si Jesus ang imong Ginoo. Kung mayroon kang Ginoo si Jesus, siya na ang nag-control sa imong kinabuhi. Dili na ikaw. Pag si Jesus gani ang mag-control sa imong kinabuhi, dili na kaangay mag-uol, mabalaka, mahadlok, usay marakol pa usay, ano man, mauma na ang injection sa kaaway sa imong kinabuhi, ginahugawan niya imong una-una. Ginasuklian kang mga negatibo niya, imong po siyang i-apply. So dili siya successful. Bugtong pamaagi nga mahimo successful ang buluhaton sa Ginoo sa iyang isulti ang pulong. Pag isulti mo ang pulong sa Ginoo na ay kinabuhi. Amen? Na ay kinabuhi. Na ay kapagbuan. Na ay kausaban. Ganuman, imo mang isulti ang pulong. Wala pa mo isulti ang realidad. Kung sa sitwasyon. Pero sa diyang imong iniklara, Lord, you say in your word, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. God will open the heavens. Ang Ginoo iyang ablihan, ang tanang pultahan sa panalangin, o ibubok kanimo nga madagayaon, o ikaw ra pud ang tigsalo perminte. Amen. Pag nasalo na imong panalangin sa Ginoo, magpasalamat usab ka kaniya. Magpasalamat ka tungod sa iyang grasya, magpasalamat ka tungod kay ang Dios wa gid nagkulang, wala magpasalamat ka tungod kay wa gid ta kalindi sa Ginoo. Permiti ang Ginoo concern sa imong kinabuhi. Kung sa kabalo ganin siya kung sa imong estado, kabalo ganin siya kung sa imong kahintang, kabalo ganin siya kung sa imong pagbati, mo na wala kay matago at tulangan sa Ginoo. Wala kay matago, mo na nga be true to yourself. Mahimo kang matinud-anon sa atong mga kaugalingon aron mahimo kang
panalangin sa atong mga isig ka magtotoo o diya sa atong community. Amen? Muna dawagan ko si Jesus as Lord and Savior, may mutang panalangin, kung labaw sa tanan, madawatan na to ang gahong sa balaang is we will receive the power of the Holy Spirit. The moment you receive the power of the Holy Spirit, dili na ka natural na tao. You are supernatural. You are walking in the spirit realm. You are praying in the Spirit. Mabitaw na sa kanunayon na mga pagdasig, mga paghagit sa kinabuhi, maoragin na ang sulban, pag-ambar, prayer. Prayer na yun. Ay pagkinangan, ampo. Na hindi tayong pagpati sulod sa panimalay, mag-una sa pag-ampo, duko ka, ampo ka, di na ka matagad sa mga asawa na. Kaya nag-ampo ka. O di naman ka maminaw sa kuha, nag-ampo ko. O di na ka, nag-ampo na, ginuo na biya, nagpalaban ang mas ginuo. So di siya manalis. Mo na dito igsuon, nasulod sa panimalay, mahimo kitang panalangin. Kaya nga naman, ma-absorb na sa mga bata kung saan yung ginabuhian na pulong. Dapat ang atong buhian na pulong sulod sa panimalay, mao ang mga panalangin o pulong sa Diyos. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Colossians chapter 2, verse 6. As you therefore have received Jesus Christ as your Lord, so walk with Him. Kumingon galing mag-walk with Him, dapat ready ka na biyaan mo ang tanan kung unsa ang naa sa kalibutan. Di pa na pwede nga mayroon ka mula ka kuuban ang Ginoo unya na kay ginatipigan, na kay ginatago sa mga kasing-kasing. Ako sa ning ibilin gamay kay mamakak sa ako sa unahan. Di pa na pwede nga na. Pag mingon ka na Colossians chapter 2 verse 6, maglakaw kong mauban ng Ginoo to be an effective leader o a man or woman of God, kinahanglan atong biyaan ang karaan nato na nature. Pas biyaan nato, then we will face the new journey, bagong journey. Pag nalang ka sa bagong journey, malakad tayo tanan sa Ginoo. Makita nimo ang plano, makita nimo ang pananaw, ipangkay sa Ginoo, mga pamilya na nagkinahanglan kaluwasan, ikaw ang gamiton, dili laing tao, ikaw. Usaon pagluwas ang mga tao na nagkinahanglan kaluwasan, na mismo kita wala na to gipabago atong kaugalingon at ubangan sa Dios. Wala tayo magtago kaniya. Dayang ang tanan, makita ang imong kahimtang, sinultian, pinulingan, o uban naman na naa nakatago niya kanimo. Walay hidden agenda na makatago ka at tubangan sa tungkuhi ng Diyos. Kung tungod niya na, kung sa may mong weakness, kung sa may mong kaluyahon sa imong kinabuhi, iantag sa Ginoo. Mateo 11:20, doon ka mong tanan, hulayan, kapuyan sa iyong mga lulan, kaya papahulayan ko kamo. Nung nakapaton na kagkapahulayan sa imong kinabuhi, sa lihang buduol ka sa Ginoo. You can feel the rest sa diyang ialay ni mo imong kinabuhi sa Ginoo, Lord. Bukat na kayo ni Lord, kapay na kayo niya kahintang. Wala nagplano ang Ginoo sa imo nga mabugatan ka. Wala nagplano ang Ginoo nga mahimo ka mabugatan ka sa imong pagpangalagan, mahimo ka nga dili maayo good example. Di na mao plano sa Ginoo. Ang iyang plano maayong paglamong o ugma sa imong kinabuhi. Hope and future. Wala siya nagplano nga gubaon ang imong kaugalingon. That's not the plan of God. Maunay taktika o pamaagi sa yawa para ma-disconnect ka sa iyahan. Paano na-disconnect ka? Because you are lack of prayer. Gamay lang ganit kayo kasikas, mabalang ka na ka. Gamay lang kayo imong gipangayo. Gipangayo nimo pag kinahanglan. Gipangayo nimo mo
gamay ra kay na atubangan sa Ginoo. Strengthen your faith, inata imong pagtuo. Mabitaw na nga, until now, mahuman na rin kuiga, anong wala tayo agi, just because of you. Tungkol na sa imo nga. Tila tungkol sa Ginoo, ikaw ang naay problema. Mauna, karon talanggaan, imo na to, kung sa maning mga apan-apan, sa kung mga kinabuhi, sa maning apan, ng anak ko, Lord, ako ning iyatag sa imo nga. Ayaw na pasugla sa imo kinabuhi. Ayaw na pasugla. The moment you walk to the Lord, diba ng Ginoo, walk with Him, pray in the Spirit, tatag sa Ginoo ang tanan, ngayon mo kang epektibo. Dali ra i-preach. Dali ra mag-influence yung tao. Kaya ano man, ayaw ba kang epektibo, di ato bangan sa Ginoo. Kung ayaw mo kang epektibo, that's the time na atong number 3, walk in Him. Wala ka o itadiya sa Ginoo. Pag once na lakaw ka sa Ginoo, kinahanglan mo mamutubo ka. Kinahanglan mo mature ka. Kinahanglan mo ang bihog, the anointing, the power of the Holy Spirit. Dili pwede nga dunay instruction. Although ang anak sugo anak tao, o giingnan ka mga ning buhatan, wali mo gibuhat, kinsa may gimalibaran nimo, dili man ang pastor, ang Ginoo. Instruction ka eh. Pagkita lang, instruction ka, alam ang munaw ang Ginoo, sabihan ka, nga mga ning buhatan. Pastor Cherry, Pastor Johnny, mga ning buhatan. Dili munaw ang Ginoo para sa ilahan. Naay instruction, naay mentor, naay amahan, mutudlo, istorya, para imong gawaton ang pagtulunan o pagtudlo diyan sa buhing ka Dios. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him to be the glory both now and forever. Amen? So kinahanglan na kita maglakaw diya sa cross ni Jesus. Nagrepresentar ang cross ni Jesus, which is the grace of God. We are under the grace of God. Kung naa ka sa grasya sa Ginoo, dapat imong tagamtamon ang mga pabor o panalangin sa Ginoo. Ayaw isulti ang negatibo. Speak the word of God. Speak blessing. Ganong iabot ang panalangin? Because you speak the word of God. Lord, I speak blessing over my life. I speak anointing over my life. So niabot ang anointing, niabot ang blessing tungod kay imong hitugutan nga mulihok ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. Can you say amen for that? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. No? God is a good God. God is a great God. Dako atong Diyos. Wala siya nagpasagan, wala siya nagkulang. Ang Ginoo, sufisyente ang iyang grasya. Kanunay nga nagatubod, kanunay nga nagadagaya ang pabor panalangin sa Ginoo. Conclusion. Psalm 34 verse 2 to 3. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name. Kinahanglan na ito na ipataas na itong maayo ang Ginoo. Ayaw i-overwhelm ang imong problema. Ayaw i-overwhelm ang imong pagkinahanglan. Exalt the name of Jesus Christ. Na tag-iya sa langit ng sayuta. Ano man, Roma 8:31, if God is before us, who can be against us? Walay makahilabot sa imuha. Walay makatandog sa imuha.
walay makatarog sa imuha, kay ang taliwala sa angel sa Dios nagapanglihok sa imuhang kinabuhi. James chapter 5 verse 16. Ang pag-ampo sa taong matarong na huwag kahimuan. You have to pray. You need to pray. Kinahanglan kita mag-ampo. Now, 1:7, the last verse. The Lord is good. May refuge in time of trouble, and He will take good care of it. Amen. Amen? Dili pa nindot sa imong idulungog nga naay nag-amo ma, naay nag-atiman, kung naay nagpangga diya kanimo, walay laay o dili sa Ginoong Hesus. Amen. It is time, Ison. It is time na mo rest na kay Lord. It is time na si Lord na po na ito palihokon. Ayaw perminti kita ang maglihok. Kisutian na ka, ming-aging ko anak. Ako'y naglihok na nan. Kung ka sariling kaibalo lang ba? Kaya gusto lagi mo dagkan. Niabot din ang punto nga, laay din kayo. Way ayaw nga pumaagi. Dili ko maagi sa gina. The moment I receive the power of the Holy Spirit, nanay mga instruction. Kinakailangan mag-lisod ka. Naapay yung padala. Kunya, kung di ka maminaw, munang magtimang ka, di kayo maayo. Magkamikos-mikos mo ang ministry. Kini kinadunggan ni mo ni, kaya dako magka si Jesus sa mong kinabuhi. Mo na akong ibilin before ko matapos. Sa kanunayon na naapa mo sa kubang sa problema, ayaw isulti. Isulti ang kung speak the word of God. Do not speak negatively. Speak the word of God. Speak blessing, anointing, wisdom. Para kabalo ka usay amay mong buhaton sa pangiapakan niya ni kalibutan. Mahimo kang panalangin. Mahimo kang panalangin. Praise God. Salamat, Panginoon. Hallelujah.